Lalong lumalapit ang pag-atake ng Amerika sa Iran at dumarami ang palatandaang napagdesisyunan na ito kasabay ng mga lumalabas na nakakagulat na balita. Maaaring umabot sa 20,000 katao ang nasawi sa Iran. Nanawagan ang United States State Department sa mga Amerikano na agad umalis sa Iran. Nanawagan si Donald Trump sa mga nagpoprotesta sa Iran na sakupin ang mga gusali ng pamahalaan at sinabing malapit na ang tulong. Sa parehong oras, sinimula ng Estados Unidos ang paglikas ng daan-daang sundalo mula sa pinakamalaking base ng himpapawid nila sa gitnang silangan, ang Al Udeid sa Qatar. Noong Hunyo 2025 sa 12 araw na digmaan ng Iran at Israel, ito ang naging pangunahing palatandaan ng pambobomba ng Estados Unidos sa Iran. Kasabay nito, nagpatupad si Trump ng 25% taripa sa lahat ng bansang nakikipagkalakalan sa Iran, pati China. Dito naganap ang hindi inaasahan. Naalala mo ba nang magsimula ang China, Rusya at Iran nang magkasanib na naval military exercises kamakailan? Kaya sa Brazil, Russia, India, China, South Africa, agad na nawagan na umalis ang mga barkong Iranian sa pagsasanay. Sa totoo lang, sa Brazil, Russia, India, China, South Africa, parang binawi nila at tinanggal ang Iran mula sa military exercises na parang hindi sila kasali doon. Sa ganitong paraan, sinasabi ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na huwag na nating pukawin si Donald Trump. At ngayon, ayon sa mga source ng Bloomberg, nagpasya na si Vladimir Putin na huwag nang makialam sa sitwasyon sa Iran. Pinili ni Putin na isakripisyo ang rehimen ni Ali Khamenei sa Iran kaysa sirain ang relasyon kay Donald Trump. Ako si Alexi Pechi. Bago simulan ang paksa, paki-subscribe sa channel na ito, mag-like, mag-komento sa episode at i-follow ang aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa description. Kung naging kapaki-pakinabang at interesante ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa dulo ng episode. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Piliin ang format na komportable sa inyo. Salamat sa anumang suporta. Kaya, dumarami na ang mga palatandaan na malapit nang umatake ang Estados Unidos ng Amerika sa Iran. Sinimulan na ng Amerika ang paglikas ng daan-daang sundalo mula sa pinakamalaking airbase nila sa gitnang silangan, ang Al Udeid sa Qatar. Partikular, ang mga sundalo ay agarang inililipat sa ibang mga pasilidad o inilalagay sa mga hotel sa rehiyon. Gusto nilang gawing ligtas ang mga tao sakaling magdulot ng ganting aksyon ang Iran sa potensyal na pag-atake ng Amerika. Kasabay nito, kinumpirma at inanunsyo na ng pamahalaan ng Qatar na ang mga tauhan ay inaalis mula sa base militar ayon sa kanila bilang tugon sa kasalukuyang tensyon sa rehiyon. Sa pahayag ng mga autoridad ng Qatar, binigyang diin nila na gagawin nila ang lahat ng kinakailangang hakbang upang matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng kanilang mga mamamayan at residente bilang pangunahing prioridad. Dapat ding tandaan na dati nang nagbanta si Pangulong Donald Trump ng matinding hakbang laban sa Iran kung magsisimula silang magbitay ng mga nagpoprotesta. Inihahanda na ng Iran ang unang pagbitay sa isang nagpoprotesta. Pero may isang mahalagang katotohanang hindi halata rito. Paalala lang, noong Hunyo nakaraang taon, pinalayas din ang mga sundalong Amerikano sa parehong paraan mula sa Al Udeid Air Base. Nangyari ito bago ang operasyon ng Pentagon laban sa mga pasilidad ng Iran sa uranium enrichment. Paalala ko, binomba ang mga iyon at bilang ganti, inatake ng Iran ang Al Udeid Air Base. Noon, nag-evacuate ang Estados Unidos sa huling sandali at ilang oras matapos malaman ang evacuation, umatake sila sa Iran. Noong Enero, 13 hinikayat ng Estados Unidos ang kanilang mga mamamayan na agad lisanin ang Iran at inirekomendang tumawid patungong Turkey o Armenia sa lupa dahil hindi posible ang paglipad. Kamakailan, nanawagan si Pangulong Donald Trump ng United States sa mga Iranian na nagpoprotesta laban sa rehimen ng mga ayatollah na palawakin ang kilos protesta at sakupin ang mga ahensya ng gobyerno at nangakong tutulungan sila ng Washington. Narito ang nakakagulat na sipi mula kay Donald Trump. Mga patriyotang Iranian, ipagpatuloy ang protesta, sakupin ang mga institusyon, tandaan ang mga pangalan
ng mamamatay tao at nanggagahasa, magbabayad sila ng mahal. Kinansela ko lahat ng pagpupulong sa mga opisyal ng Iran hanggang matigil ang pagpatay sa mga nagpoprotesta. Paparating na ang tulong, muling dadakilain ang Iran. Paalala, sinabi ng Pangulo ng Amerika na pinag-iisipan niya ang mahigpit na aksyon laban sa Ayatollah dahil lumampas daw sila sa pulang linya sa pagpatay ng mga nagpoprotesta. At dito, may lumalabas na talagang nakakagulat na balita. Ayon sa pinakahuling datos mula sa mga awtoridad ng Iran, sa pagpigil ng mga protesta ay hindi bababa sa 2,000 katao na ang namatay, inuulit ko, 2,000 patay na nagpoprotesta. At ito ay ayon mismo sa datos ng rehimen ng mga Ayatollah. Iniulat ng Columbia Broadcasting System News, ayon sa British Intelligence at mga source sa Tehran, na sa gitna ng malawakang kilos protesta sa lahat ng probinsya ng Iran at marahas na pagsupil ng rehimen. Maaaring 20,000 ang namatay, 10 beses higit sa opisyal na ulat ng mga awtoridad. At dito, nais kong banggitin na ang mga tagapagtanggol ng karapatang pantao ay nangalap ng datos tungkol sa mga nasawi mula sa mga ulat ng mga manggagawang medikal sa buong bansa. Nitong mga araw, nire-raid ng puwersa ng seguridad ng Iran ang pribadong ospital sa Tehran. Hinihingi sa mga empleyado ang pangalan at address ng mga nagpapagamot na nagpoprotesta para usigin sila. Dahil dito, tuluyang nawala ang access ng mga aktivista sa impormasyon. Kasabay nito, iniulat ng oposisyong istasyon ng telebisyon na Iran International na humigit kumulang 12,000 katao ang namatay sa mga protesta. Kahit ano ang totoo, noong Martes lumabas sa social media ang video ng mga katawan ng mahigit 400 Iranians na namatay sa protesta. Nakita sa isang morgue sa labas ng lungsod, ibig sabihin sa isang morgue lang sa labas ng Tehran, na may mahigit 400 bangkay ng mga namatay. Paano natin malalaman ang lawak ng panunupil? Inanunsyo ng rehimen ni Ayatollah na magsasagawa sila ng pampublikong bitay sa mga nagpoprotesta sa mga susunod na araw. Kinansela ni Donald Trump ang negosasyon sa Iran matapos humiling ang Iran ng pag-uusap para mabawasan ang tensyon. Una, pumayag si Trump pero umatras at nagbanta ng pag-atake sa Iran. Mukhang naghahanda na ang mga sundalong Amerikano para sa gitnang silangan. Lumabas dito ang isang nakakatuwang eksena kung paano tumutulong ang mga Ruso sa kaalyado nila. Sasabihin ko agad, ito'y sarkasmo. Ano nga ba ang nangyari? Kamakailan, sinabi ni Donald Trump na maglalagay siya ng 25% taripa sa mga bansang kaalyado ng Iran. Sinimula ng China, Rusya at Iran ang mga ehersisyong militar malapit sa South Africa. Malapit sa Iran, nais ipakita ng Beijing at Moscow ang pagkakaisa nila sa Tehran. Nang mag-anunsyo ang Estados Unidos ng dagdag na taripa, hiniling ng Brazil, Russia, India, China, South Africa sa Iran na umiwas sa aktibong pakikilahok sa Will to Peace 2026 at bawiin ang kanilang barko. Iminungkahing maging tagamasid ang Iran at pumayag ito. Ang 2 barkong pandigma ng Iran na dumating na sa pangunahing base ng hukbong dagat ng South Africa na Simonstown ay aalisin na ngayon. Bago ang pagsasanay, pinangunahan ito ng China kasama ang mga barkong pandigma ng Rusya, United Arab Emirates at iba pang bansa sa rehiyon. Pero ang Iran ay basta na lang pinakiusapang umalis at huwag makialam. Ganyan ang mga kaalyado na gustong ipakita ang pagkakaisa. Sabi nila, kasama namin ang Iran sa pagsasagawa ng mga military exercises. Sabi ni Trump, o sige, ituloy ninyo, pero heto ang 25% taripa para sa inyo. Sinabi ng Brazil, Russia, India, China, South Africa na ginawa bilang panimbang sa Amerika. Mga Iranian, pakiusap umalis kayo dito. Hindi kami kakampi ninyo. Ilabas ang inyong mga barko. Para di makatawag pansin, sinusuportahan namin kayo pero sa publiko, pakiusap umalis muna kayo at umalis na ang mga Iranian. Ayon sa Bloomberg, hindi planong bigyan ni Vladimir Putin ng malaking suporta ang rehimen ng mga Ayatollah sa Iran na nahaharap sa malawakang protesta at banta ng militar na implasyon. Ayon sa Bloomberg na may sanggunian sa mga source, malamang na magtatapos ang Kremlin sa pagpapahayag lang ng pampublikong suporta sa Iran, na kung saan 1 taon pa lang ang nakalipas mula nang pumirma sila ng kasunduan sa komprehensibong estratehikong pakikipagpartner na nagsimula lang noong Oktubre.
Sa totoo lang, 2 beses nang pinatunayan ni Putin nitong mga buwan na wala siyang pakialam sa dating kaalyado. Noong Disyembre 2024 bumagsak ang rehimen ni Bashar Adamov. Noong unang bahagi ng Enero 2026 nahuli si Nicolas Maduro na sinuportahan ng Moscow ng armas at pera, gumastos ng halos 20 bilyong dolyar sa nakaraang 10 taon. Bukod pa rito, hindi nagbigay ng makabuluhang suporta ang Moscow sa Iran, maging noong mga pag-atake ng Amerika sa mga nukleyar na pasilidad o noong 12 araw na digmaan laban sa Israel noong Hunyo 2025. Ayon sa Bloomberg, sinusubukan ngayon ni Vladimir Putin ayusin ang relasyon kay Donald Trump. At ang pagkawala ng rehimen ng mga ayatollah sa Iran ay maaaring ituring na collateral damage, wala nang iba pa. Dito ko natatapusin. Mag-subscribe kayo sa channel, isulat ninyo sa mga komento ang inyong opinyon, ang inyong mga konklusyon tungkol sa kwentong ito, at huwag kalimutang suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon. Siyempre, kung naging kapaki-pakinabang at interesante sa inyo ang episode na ito, dito na nagtatapos. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.